Mark Magnifico Magsayo hindi na pala mapapalaban sa Trilla in Manila. Dahil ayon sa bagong report, si Magsayo ay mapapalaban sa December kontra Magnesi para sa WBC title eliminator. Malaki po ang posibilidad na baka maging undercard ulit si Magsayo sa laban ni pambansang kamao Manny Pacquiao. Sayang naman mga tol na bawasan pa ang mapapanood natin sa Trilla in Manila. Kung hindi lalaban si Magsayo sa October, sino na ang maging main event sa Trilla in Manila? Sa ngayon, ang champion lang na mapapalaban dyan itong si Melvin Jerusalem. Ibig sabihin ba si Melvin Jerusalem nang maging main event dyan sa Trilla in Manila? May balita din na si Eman Bacosa Pacquiao ay mapapalaban din sa Trilla in Manila. Maraming ang nagsasabi dapat daw pati si Jimwell Pacquiao para magkasama si Eman Bacosa at Jimwell Pacquiao na lalaban sa isang event, o diba? Makita natin ang angkan ni Manny Pacquiao. Pero si Jimwell nakapokus ngayon talaga sa Amerika. Ayon sa update ni Marvin Mabait TV, malapit ng laban ni Jimwell sa Amerika. Kaya yan ang abangan natin. May balita din na itong apo ni Muhammad Ali na si Nico Ali Walsh ay mapapalaban sa Trilla in Manila. Ito ay may kasalukuyang kartada na 11 wins, 5 KOs, may 2 talo na. Edad 25 pa lang ito mga tol at lumalaban ngayon sa middleweight division. Kaya abangan natin kung sino ang kalaban ni Nico Ali Walsh. Anak ni Muhammad Ali si Rasheda Ali na isang babae, hindi ito naging boksingera. Pero ang anak niya na si Nico Ali Walsh ay naging boksingero. Kaya nasa angkan talaga ni Muhammad Ali ang pagiging boksingero. Importante ito mga tol kasi pinagdiriwang nga ang laban ni Muhammad Ali dito sa Pilipinas. Sa iba pang balita, trainer ni Terence Crawford na si Bomac McIntyre nagbigay ng reaksyon sa sparring ni Butch Ennis versus Canelo Alvarez. Sinabi ni Bomac wala pa ring kwenta si Jaron Butch Ennis. Kahit tulungan pa niya si Canelo Alvarez, wala pa rin daw siyang maitutulong. Dahil malayo raw ang agwat ni Jaron Ennis at Terence Crawford. So hindi raw makakatulong itong si Jaron Ennis para sa paghahanda ni Canelo. Kaya abangan daw natin kung paano i-upset ni Terence Crawford itong si Canelo Alvarez. So malaki ang tiwala ni Bomac McIntyre sa kakayahan ni Terence Bud Crawford. Ito na ba ang pinakamalaking upset of the year? Kung matalo dito si Canelo Alvarez, baka hindi na siya makatulog. Pwede namang tayan ito Canelo Alvarez by decision o kaya Terence Crawford by decision. Dati napatumba ni Canelo Alvarez si Jermell Charlo pero nakabangon si Jermell at umabot si Charlo hanggang 12 rounds. Kung si Jermell Charlo ay umabot ng decision kay Canelo, tingin ko kakayanin din ni Terence Crawford umabot sa decision. Kung hindi ito mapatumban ni Canelo o mapatulog, medyo may kalalagyan talaga si Canelo sa decision. Lalo na kung mapupuntusan ng maraming jab. Kaya abangan natin ang mga malalaking laban na yan. Okay mga tol, hanggang sa muling update.